Isinusulong sa Kamara na itaas ng 150 hanggang 350 pesos ang arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ang reaksyon po dyan ng ilang magagawa at negosyante sa pagsaksi ni Jonathan Andal. 610 pesos kada araw o minimum wage sa Metro Manila ang sinasahod ng checker na si Abel. Kulang daw lalo't breadwinner siya na may pinapaaral na 3 estudyante at bumibili ng maintenance ng amang may sakit. Tumasahod ka ng 7,000 per cut-off. Bibigay mo yung 3,500 sa pamilya mo. Pagdating pa ng 30, bayaran pa ng bahay, tubig, ilaw. Sa loob ng isang buwan, may piso, wala ka talagang may sasalba. Kaya natuwa siya nang mabalita ang plano ng liderato ng Kamara na itaas ng 150 hanggang 350 pesos ang minimum wage para umabot na sa halos 1,000 piso ang arawang sahod. Mas mataas kumpara sa inaprubahang panukala ng Senado na 100 pisong aumento. Ayon kay House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, sinabi ng mga kapwa niya mambabatas na kulang ang panukala ng Senado, lalo't may mga manggagawang nahihirapang tugunan ng kanilang mga pangangailangan. Kaya utos daw ni Speaker Martin Romualdez alamin kung paano mapapalaki ang nauuwing sweldo ng mga manggagawa sa pamamagitan ng batas o pagbabago sa mekanismo ng Regional Wage Board. Pero sabi ng mga senador, kung sa 100 piso pa lang na panukalang aumento marami nang tumututol, paano pa kaya sa 350 pesos? Anything that can alleviate the plight of the working class should be taken into consideration. Ang tanong na lang, kakayanin ba ito? Pero siyempre, dapat isipin din natin yung ating mga employer. Baka naman ma-bankrupt na sila. At the end of the day, mag-uusap pa rin yan. Lamig lang ang ulo ng lahat at yung mga employer, relax. At hindi namin kayo pababayaan. Sa ngayon, wala pang panukalang batas para sa 350 pesos na aumento sa sahod. Ang nakabinbin pa lang ngayon sa Kamara ay panukalang aumento na 150 pesos ng TUCP o Trade Union Congress of the Philippines at 750 pesos ng Makabayan Bloc. Sa Miyerkules yan tatalakayin ng House Committee on Labor and Employment. Hindi po natin mamadaliin. Kailangan po natin pag-aralan, suriin at pakinggan lahat po ng mga hanay, lalong-lalo na ho yung sa mga investors. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.